reaksyon ng mga congressman doon sa kanilang pagpirma. Sabi ko, natatawa talaga ako dito sa mga congressman. Tama talaga si VP Sara Duterte. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong sarili kung ikaw ay walang ginawang masama. Ibig sabihin, alam mo na, pagka hindi ka naman guilty, bakit ka kailangan magpaliwanag? Bakit ka pumirma? Pambira, ang dami ho ditong mga congressman na nagpapaliwanag pa po. Yung iba sa social media nagpapaliwanag. Yung iba naman po, nagpapaliwanag sa kanilang mga constituent. Meron pa doon, napanood ko. Tin-translate lang Bisaya Sabi doon sa translation, pagpasensya nyo na, hindi tayo pwedeng mapahiya kay speaker dahil ginawa pang rason yung tao. Pagka hindi tayo pumirma, hindi kayo mabibigyan ng ayuda, yung mga ganyan-ganyan, di ba? Pag di tayo pumirma, walang tulong na darating sa inyo. So, para mo na rin palang inamin, animal ka, na ang ating Speaker of the House ay namumulitika. So, pag hindi sumunod sa kagustuhan ninyo o nitong speaker na ito, walang matatanggap na tulong. Ganon ba? Ganon na ba talaga kakurap ang ating bansa? Is that what you're saying, Mr. Congressman? Kung sino ka mang animal ka? Napanood ko yun Actually, hindi lang isa, dalawa yung napanood ko na sabi pag hindi natin pinirmahan yun, baka magalit o hindi maging masaya ang speaker at baka hindi at ito'y ang magiging sakripisyo ay kayo, parang ganun. Parang bagang sinasabi, kayo panday lang kung bakit siya pumirmang putang inang to. Sorry pero nung pinanonood ko yung sabi ko, tangina, walang paninindigan tong animal na to. Dalawa yun. Isang lalaki at isang babae. Yung lalaki sa Bisaya, yung babae hindi ko. Tagalog ho yung kanyang lengguwahe. Pinapaliwanag niya doon. Ganon ka walang niya na ho talaga dito sa bayan natin. Talagang grabe na ho ka-animal itong mga politiko natin. Nakaka-iritasi ho mga kababayan. Hindi naman ho nila pera yun Yun ho ang matindi dyan. Hindi ho nila pera yun. Pera natin yun. Taxpayers money yun nga. Tapos, bakit sila ang nagdidesisyon kung kanino ibibigay? Okay lang sana kung you're there to represent real voice of the people. Sabihin na natin yun talagang ikaw ay binigyan ng alam mo yung kapangyarihan ng taong bayan na ikaw ang maglagay dito ng pero sa tamang paraan, di ba? Pero hindi ho sa tamang paraan ang ginagawa nila. Namumulitika sila. Ibig sabihin, kung ikaw ay kaalyado, kung ikaw ay pumapayag sa kanilang kagustuhan, ikaw ay nabibigyan ng tulong. Ito pang mga walang bayag na mga congressman ito. Bakit nyo kailangan parang isang kalang yung mga constituent ninyo? Diba? Bakit nyo meron pa nagsabi, hindi, ako na lang ang tumanggap ng kritisismo, ulul, hindi kritisismo, tinanggap mo. Baka yung 150 million na tinanggap mo, wag na tayo. Ang inalukuhan na ito Ba't ko nasabi? Ito. Pansinin nyo sa news Although hindi lumabas ito sa ibang bayarang mainstream media, sa ibang mga prostitute na media. May mga humabol na congressman na pumirma. May big sabihin So hindi lang pala 200 plus yung talagang marami pa umabol na mga kongresista. And yet, kung papansinin mo, logic says, hindi mo na kailangan yun. Yung mga pumirma na yun, hindi na kailangan yun dahil, impeach na Bakit humabol pa? Impeach na sa Kamara si VP Sara Duterte. Hindi mo na kailangan humabol pa. Bakit kayo humabol?
Humabol ba kayo dahil sa meron kayong matatanggap? Tama, mali. Oh, diba ho? Ganun lang kasimple ho yun. Kung wala na kayong matatanggap, hindi na kayo hahabol. Why? It won't change anything. It is already being impeached. Hindi na kailangan kayong humabol. Bakit kayo humabol? Para sabihin na, hindi, marami kami talagang nagdidesisyon na impeach si Baby Sara. Ulul. Yan ang masasabi ko sa inyo, ulul. Kaya nyo ginawa yan dahil di umano yung alleged 150 million. Bagay, tangina, pwede ka ng pagbuhay masaya, no? Mayaman. Kaya lang, may mga nagsasabing, bakit? Paanat ba? Mayayaman naman na yun. Ba't kailangan ng 150 million? Yung, doon, mag-ina pa. Diba? Mag-ina pa yun. Parehong mayaman yun. Mga sapatos nun, mga bag nun, Hermes, relo, pati. Mga ganyang mayaman talaga yun. Diba? Sobrang yaman. Ba't kailangan pa? Ay, hindi totoo yung mga 50 million. Yung isa doon, puro construction. Kaya hindi na kailangan ng pera. Hindi ho. Tandaan nyo ito. Ang taong greedy, yung mga mayayaman, walang hindi ko lahat ng mayaman greedy. Pero yung mga mayamang greedy, walang kapahingahan niya. Pagdating sa pagnanakaw, walang kapahingahan niya pagdating sa pagiging greedy nila. They are so greedy, no matter what. Kahit sabihin mo 1 milyon lang yun, gagawin nila sa atin, sa lugar natin, di ba? Siyempre, rarali ang mga mangangampanya, yung mga ulul na mga congressman na yun. Pumunta tayo. Sisigaw natin Duterte. Pag yung congressman na pag yung congressman na pumirma ng impeachment, sigaw natin mga kababayan, Duterte. Duterte. Ipatikim natin sa kanila ang galit natin. Ipatikim natin yung 32 million na bumoto kay BP Sara Duterte. Ipatikim natin yung hagupit natin sa mga ulul na mga congressman na yan. During the campaign, magparamdam tayo sa kanila. Tanggapin natin yung binibigay nila. Kasi pera nyo yan. Tapos sabay sigaw na, Duterte. Duterte. Harap-harapan. Hindi naman po kayo makukulong. Hindi naman kayo didemanda. Karapatan nyo yan. Karapatan ninyo ng freedom of speech. You are protected under the Bill of Rights. Not to say your grievances. To say your complaint, your critic sa gobyerno. Karapatan nyo yan.